Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating Quezon City 7 District Online Worship. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong anyahan ng lahat na tayo po ay umupo sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat sa araw nito ng Sabat na sa kabila ng kami ay patuloy na naka-lockdown sa iba't ibang mga lugar, ay malaya kami makakasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan at sa pamagitan po ng live stream. Nihiling po namin, Panginoon, na patawarin kami sa ipagkasala. Tulong niyo po na maunawa namin ang aming pag-aaral ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang ating pag-aaral po ngayon, mga kapatid, ay may pamagat na Caleb was not frightened by the giant. Si Caleb po ay hindi natakot sa mga higante ng kanyang panahon. At ang talata po natin ay matagpuan po natin, mga kapatid, sa aklat ng Joshua, chapter 12:14. Ano po ang sabi sa atin? Ngayon nga ay ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinalita ng Panginoon ng araw ng mga yaon. Sapagkat iyong nabalitaan ng araw na yaon kung paanong nariyan ang mga Anaseo, ang mga bayang malalaki at nakukutaan at marahil ay isa sa akin ang Panginoon at akin silang maitataboy. So sa talatang ito ng Diyos 12:14 ay tunay po na mayroong mga malalaking tao, mga higante sa Anaseo na kung saan sa panahon ng kanilang sinakop ang bayan ng Kanaan ay matagal na hindi po ito nasasakop. Sa panahong ito namang si Caleb ay nasa 85 years old na po, no? Medyo matanda na siya. Kumbaga sa panahon natin, 20 years na dapat siyang masasabi na pensyonado, dapat ay mag-retire, hindi na makipaglaban. Pero sa patuloy na pakikipaglaban po ng Israelita sa palibot ng Kanaan, sinakop nila, pero itong Anakim, itong lugar na sa mga bundok, ito po ay mga higante ang mga tao dito, natatakot dito ang mga taong pumunta, hindi pa rin nila nasakop. So dumating ang time na si Caleb, matanda na, may edad na, pero nagsabi siya sa leader ng Israel, siya ang makikipag laban doon at siya ay nanampalataya na ang Panginoon ay nasa kanya. So, ano po ang background ni Caleb, mga kapatid? 25 years ago, sa panahon ito ng talata, ay kasama po siya sa mga grupo ng tiktik na sila ay mag-i-spy doon sa Kanaan. Mula po sila sa Kadesh Barnea. Inutusan ni Moses. Pagkatapos na sila ay nagtiktik doon, bumalik po ang 12 mga spy o mga tiktik. At tinanong kung ano ang inyong maiulat o report. Yung 10 dito, nakasamahan nila Caleb at Joshua, ang report nila ay negative. Although sabi nila, doon po sa tao, doon sa kanilang pinuntahan lugar, ay magandang lugar ang Kanaan. Binubukalan ng pulot at gatas, masagana. Magandang lupain, beautiful country. No? Kung makita niyo po yung ating background, country po yan. Yan po ay masasabi natin country living. Pero meron doong mga higante, meron doong mga malalaking tao, makapangyarihan sila, kaya hindi natin kaya, sabi ng 10 kasamahan na spy. Pero si Caleb at saka si Joshua, sila ay tumayo, tinigil nila yung mga tao. Huwag
kayo matakot. Although yung mga tao doon talagang malalaki, ay ibibigay sila sa atin ng Panginoon. So ibig sabihin, itong si Caleb, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya natatakot. Yung iba kasi ngayon, halimbawa sabi, okay, mangaral tayo sa mga syudad, ay mahirap dyan, mga nababakuran, mayaman, di tayo makapasok, hindi tayo makapagdala ng pabalita, natatakot yung mga tao. So, yung ba ayaw na, parang nahirapan silang makapasok sa pagbahagi ng pabalita. Tayo nagpapasalamat ngayon na although hindi natin mapasok physically ang mga bahay ng mga katulad ng halimbawa, Corinthian Garden, yung mga Belair dito sa Makati, malalaking bahay, hindi natin pwedeng basta mapasok yan. Pero sa pamagitan po ng internet o live na pangaral natin, naaabot po natin ang pabalita. Kailangan lang mga kapatid, kapag meron tayong mga live streaming na ganito, katulad ng isang kapatid natin sa Bataan, si Sister Jean Trinidad, siya po ay nalaman ko, nagsabi niya na, Pastor, sinishare po niya sa kanyang mga kapatid, kamag-anak. Yun namang isang kapatid natin, isang kabats namin nag-graduate ng minister sa AUP, si Pablo Fortes, kung naalala ng ating mga kasama, ay nasa Saudi siya. Sabi niya, Pastor De La Paz, ako'y natutuwa na makita ka sa nagla-live. Meron daw, sabi niya, meron kami ditong 20 na mga kaibigan na sinishare niya po ang kanyang hindi pala siya sa Saudi. Sabi niya nandun po siya ngayon sa Toronto, Canada bilang supervisor po ng construction. Sabi ko ay, Pastor, ang natapos mo, ministerial, naging construction supervisor ka dyan. Ano nangyari? Sabi niya, 8 years akong teacher sa Pilipinas, pero dito naman merong kaibigan, kinuha ko na supervisor ng construction. So, sabi niya, maraming Pilipino din dito, yung iba mga tao dito hindi niniwala sa Diyos, pero yung live message ay binibigay niya. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na gano'n. So, si Caleb, sa panahon niya, natakot yung 10 spy, mga higante, mga taong nandoon sa bundok, mga anaseyo. Pero, sabi ni Caleb, hindi, tutuloy tayo kaya sapagkat sasaatin ang Panginoon. Tingnan niyo po yung salita niya dito sa ating text, no? Ang sabi niya ay diyan sa bandang huli, although meron nariyan ang mga anaseyo, bayang malalaki at nakukutaan, ay ang sabi, sasaatin, marahil sasaatin ang Panginoon at silang maitataboy at sa akin silang maitataboy gaya ng sinalita ng Panginoon. So ibig sabihin, si Caleb ay may pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon sa verse 24, Matthew, dito sa Joshua 14:24, si Joshua ay mayroong kakaibang espiritu, kaya siya ay makakarating sa Kanaan makakapasok sa Kanaan kasama ang kanyang mga lahi. So ganun nga ang nangyari mga kapatid, no? After na makipaglaban sila mga kapatid, 40 years sa ilang, itong mga Israelita na edad ng 40 years old above, hindi po nakapasok sa Kanaan. Sila ay nasa labas lang. Kahit nga si Moses hindi nakapasok. Pero ang nakapasok lang, si Caleb at saka si Joshua. Kasi sila po yung nanampalataya. Kabataan sila sa panahong yun, na sila ay inutusan ni Moses. Si Moses ay nasa edad na 80 dahil 40 years si Moses bago umalis sa Egypt. Nung siya tumakas, and then sa ilang, nag-alaga si Moses ng tupa, 20 years. So, ang 40 years, kaya 80 years nung si Moses ay nag-lead sa Israel. So, hindi rin 40 years silang nagpaikot-ikot bago makapasok, nakipaglaban, nakipaggera.
hindi nakapasok lahat hanggang sa namatay lahat po yung mga hindi nanampalataya. Pero yung naniwala, merong panampalatay sa Panginoon, merong kakaibang espiritu na kahit na ang mga kalaban ay higante, naniniwala na ang Panginoon ay sasakan niya, magtatagumpay, masasakop nila ang lugar dahil sila ay ang Panginoon nandyan, katulad ni Caleb. Ang sabi ng Panginoon, si Caleb ay mayroong kakaibang espiritu sa Joshua 14:24. So sa huling panahon mga kapatid, ay naghahanap din ang Panginoon ng katulad ni Caleb na mayroong kakaibang espiritu. Ibig sabihin yung iba, ang espiritu nila ay natakot sila dahil may higante, dahil mahirap ang pasukin ang lugar dahil baka tayo ay hindi natin kaya matatalo natin, mas malaki sila sa atin. Gayunpaman, dahil si Caleb ay naniniwala na ang Panginoon ay nandyan, sasamantay ng Panginoon, hindi siya natakot. Siya ay may kakaibang espiritu. So sa atin ngayon mga kapatid, hindi rin tayo dapat matakot na pasukin ang malalaking lugar sa gawaing pangangaral. No, kung titingnan natin, usually ang pangaral po ay sa lahat ng tao, no? Mayaman, mahirap, squatter man o yan man ay mga mayroong gwardiya at saka may bakod na mga residents katulad po ng Corinthian Garden, yung mga malalaking residents sa Makati at sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, Quezon City, parang mahirap pasukin. Pero dahil nasa atin ang Panginoon, naghahanap ang Panginoon ng mga tao ng espiritu po ay katulad ni Caleb, na may pananampalataya, may kakaibang espiritu. Sa panahon na ang mga tao ay natakot, si Caleb ay hindi natakot. Ngayon, ano pa ang kinatatakutan natin? Maliban sa pangaral, natatakot din tayo sa coronavirus. Hindi po tayo dapat matakot sapagkat ang Panginoon ay nandyan. Although, makikita natin nakakatakot, marami na po ang namatay, ang ating, ang sabi namatay sa coronavirus, ang ating principal, ang ating kaibigan, at kasama sa AUP na si Sir Caleb Milandano na principal po ng Pasay, namatay. Kahapon naman ang ating pastor po sa Promised Land ay nag-report o naglagay ng post sa internet na namatay ang isang leader natin, mga kapatid. Pero ngayon pa man, hindi tayo dapat matakot sapagkat hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ang Panginoon po ay nandyan. Yung iba ang sabi, okay, maghanda-handa na tayo, magpunta na tayo sa bundok, sa mga country living, yung magandang lugar, katulad yung background natin. May ilog, may mga puno, magandang lugar, kita ang langit, kita ang mga ulap, napakaganda, maliwalas, walang bagyo, walang panahon, walang tubig. Yung iba sabi, o sige, pumunta na tayo sa bundok ngayon. Country living na. Yung iba sabi, paano tayo maka-country living? Nakakatakot. Nandoon ang mga rebelde sa bundok. Baka nung pagdating doon sa bundok ay ripin ang ating mga kababaihan. So, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Panginoon nandyan. Kung tayo man ay nasa syudad para mangaral, magdala ng pabalita, ang Diyos ay naghahanap mga kapatid ng mga taong hindi natatakot sa mga higante na katulad ng panahon po ni Caleb, ang 10 kasamahan niya ay natakot at tinakot din ang buong bayan ng Israel. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang Panginoon naghahanap ng kakaibang espiritu na katulad ng espiritu ni Caleb. Bagaman ang kalaban ay malaki, mahirap, ay hindi siya natakot. At ang resulta mga kapatid, dahilan hindi siya natakot, ang resulta ay kanyang nasakop ang bayan ng Anasiyo sa tulong ng Panginoon. Sa tulong din ng Panginoon mga kapatid sa panahon natin ngayon. Naghanap ang mga tao na hindi natakot na magdala ng pabalita kahit saang lugar. Mahirap, mayaman, malalaking lugar, malaking mga subdivision ay sa tulong ng Panginoon. May mga paraan para maipasok po natin ang mga pabalita. Ang kailangan lang magtiwala tayo, manampalataya tayo na tayo ay sasamahan ng Panginoon sapagkat ito ay gawain ng Panginoon, hindi atin ito. Ang Panginoon po ang siyang tutulong sa atin na ang gawain ay maging matagumpay, may handa ang mga tao sa ikalawang pagbalik. Nawa mga kapatid, tayo po ay maging kabilang sa mga taong mayroong kakaibang espiritu, mayroong pananampalataya sa Panginoon,
na tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon at tayo ay sasamahan. Tayo po ngayon ay yumuko sa isang panalangin. Dakalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa kabila ng panahon ng Israel, sila ay natakot sa mga higante, malaking kalaban. Ang report po ng 10 na kasamang spy ay nakakatakot. Gayun pa man, mayroong mga tao na katulad ni Joshua, katulad ni Caleb, na mayroong lakas ng loob, may kakabang espiritu. Sa panahon na ang lahat ay natakot, sila ay tumayo. Sila ay naglakas ng loob sapagkat alam nila na nandyan po kayo ang makikipaglaban. Tulungan din kami sa panahong ito, Panginoon, na maging lakas, magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga higante, ang mga kalaban, lalo na sa pananampalataya, sapagkat hindi nyo kami pababayaan, lalo na po sa gawaing pangaral, sapagkat alam namin na kayo ay nandyan at kami ay inyong sasamahan. Salamat po na marami sa pagdinig ninyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay magamit sa kanyang gawain, magtagumpay sa mga pagsubok at makarating po sa tahanan kanyang inihanda.